Isang batang babae ang may kakaibang abilidad. Natuklasan niya ang kanyang kakaibang abilidad nung inihatid niya ang kanyang mga magulang sa airport at niyakap niya ng mahigpit sila bago sumakay sa eroplano. Bago pa man makalipad ang eroplano na sinasakyan ng mga magulang niya, sumabog patay ang lahat ng pasahero kasama ang kanyang mga magulang. Ang dalagita ay gustong magpakamatay sa pamamaraang pagpapasagasa sa isang train. Bago niya ito gawin, tinapos niya muna ang pagbasa na kanyang paboritong manga. Natapos na ang kanyang pagbasa sa paboritong manga at tatalon na sana siya pero may isang lalaki na nasa likuran niya, tinutukan niya ang lalaki na huwag siyang pakialaman sa kanyang pagpapakamatay. At dito nagkakilala ang dalawang may kakaibang abilidad. Si Undead, ang lalaking hindi namamatay kahit ano pang kamatayan ang dumating sa kanya at si Unlock Girl, ang babaeng nagbibigay ng unintentional death kung sino man ang makahawak sa kanya. Tinakat niya ang lalaki pag nahawakan daw ang kanyang katawan, magkakaroon daw siya ng sakit na hindi gumagaling at mamatay. Habang nakatutok ang kutsilyo sa lalaki at nakapikit at mga mata ng dalagita, lumapit ang lalaki at sinadya niyang magpatusok sa kutsilyo sa kanyang dibdib. Biglang sumuka ng dugo ang lalaki at nakatawa lamang ito, hindi namatay ang lalaki. Hinawakan ng lalaki ang babae at tinatanong ng lalaki kung nasaan na ba ang sinasabi niyang consequence na mangyayari sa kanya. Sabi ng dalagita, paparating na daw ang kamatayan ng lalaki at biglang natibag ang kinatatayuan ng lalaki at ito'y nahulog at nasagasaan ng train. Sinisisi na naman ang kanyang sarili sa nangyari sa lalaki dahil sa kanya, may namatay na namang tao. Lumipad ang ulo ng lalaki gamit ang kanyang dugo para lumutang sa hangin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaksihan ng dalagita ang pag-regenerate sa katawan ng lalaki. Bumalik ulit ang buong katawan niya na parang wala man lang nangyari. At nang mabuo ulit ang katawan ng lalaki, sa gulat ng dalagita, akala niya ang lalaki ay isang zombie at nasuntok niya ang junior ng lalaki. Tumakbo ang babae at hinabol ito ng lalaki at iginapos niya ito sa kanyang mga braso. May mga pulis na dumating at kinarga niya ang babae at tumalon sila from building to building para magtago. Kaya pala kaya niyang tumalon or lumutang gamit ang pinabilis na pag-regenerate ng kanyang mga paa at ginamit ang momentum para lumutang sila. Sabi naman ng dalagita na tinitrigger na naman daw ng lalaki ang pagiging unlock niya. Pero alam naman ng lalaki na walang mangyayari dahil hinawakan naman niya ang kanyang damit, hindi direkta sa kanyang balat. Ibiniti ng babae sa itaas ng building at ibinalibag para takutin ito at pumayag na magsalita ang babe kung paano gumagana ang kanyang unlock ability. Gusto kasi ni Undead man na tuluyan ng mamatay siya pero hindi niya ito magawa kasi nakakapag-regenerate ang kanyang katawan. Ikinwento ng babae kung paano niya nadiskubre ang kanyang kakaibang abilidad 10 taon ang nakakalipas. 8 taong gulang lamang siya at ang kanyang mga magulang ay papuntang abroad for business. 1 linggo lang daw mawawala ang kanyang mga magulang kaya niyakap siya ng mahigpit at hinalikan niya ang kanyang mga magulang. Makalipas ng kalahating oras, biglang sumabog ang sinakyang eroplano ng kanyang mga magulang dahil daw sa isang engine trouble. Lahat ng nakasakay sa eroplanong yun ay hindi nakaligtas at namatay kasama na ang kanyang mga magulang. At doon niya na-realize na may mangyayaring masama pag ang mga tao ay nakahawak sa kanya. At doon nagsimula na magsuot ng mga malalaking damit at gloves para hindi direktang mahawakan ang kanyang katawan. At yun na nga, biglang hinawakan ng lalaki ang dibdib ng dalagita sa pag-aakalang sa partong yun ang may pinakamalas na mangyayari pag hinawakan. Di makapaniwala ang dalagita sa ginawa ng lalaki, at hindi nagtagal na hulugan ng isang malaking kahon ng saging galing sa eroplano ang lalaki at naputol na naman ang kanyang katawan. Habang natabunan si Undead man ng kahon, gustong tumakas at makalayo ng babae sa lalaki pero naapakan niya ang balat ng saging at nahulog siya sa mataas na building. Habang nahuhulog ang babae, hindi siya makapaniwala na matatapos ang kanyang buhay dahil lamang nakaapak siya ng balat ng saging. Hindi man lang daw siya naka-experience na ma-inlove, makasubok ng fashion or magawa ng mga gawaing pambabae. Pero syempre, hindi dyan matatapos ang buhay ng ating bida. Iniligtas siya ni Undead man gamit ang kanyang regeneration ability para makatalon sa ere. Sabi pa ni Undead man, hindi siya papayag na may mangyaring masama sa dalagita. Natagpuan na niya daw ang isang taong makakapagbigay ng totoong kamatayan sa kanya. May tinatagong patakaran daw ang dalagita kung paano gumagana ang kanyang abilidad at gustong matuklasan yun ni Undead man para tuluyan na siyang mamatay.
Sa hindi nila napapansin, may isang organisasyon na nagmamasid sa dalawa at naghihintay lamang ng timing kung kailan nila makonfirm ang tunay na abilidad ng babae. Nakabalik na sa hideout sina Undead Man at sabi pa niya, kung gaano katagal nakahawak ang isang tao sa katawan ng babae, ganun din daw ka-intense ang consequence na mangyayari sa kanya. Gusto ni Undead Man na pahubadin lahat ng suot ng babae para mas malawak ang mahahawakan ni Undead Man. Hindi pumayag ang dalagita at naghabulan sila sa loob ng building na kung saan sila nagtatago. Biglang natanggal ang suot na jacket ng babae sa kakatakbo niya at umiiyak ito dahil sa sobrang haba na kanyang buhok. Ayaw niya kasing magpagupit kasi mamamatay lamang ang makakahawak sa kanya. Pero andun si Undead Man at ginupitan siya. Wala daw mangyayari sa kanya habang nakahawak siya sa babae, may mangyayari lamang pag nakabitiw na siya sa kanya. At yun na nga, ginupitan na siya ni Undead Man at nagustuhan naman ito ng dalagita ang style ng kanyang buhok. Isa palang hairstylist si Undead Man noon sabi niya. Umitaw na si Undead Man sa pagkakahawak niya sa babae at excited siya kung anong klaseng kamatayan ang matatanggap niya sa paghawak niya sa loob ng 15 minutes sa babae. At nangyari na nga ang inaasahan niya, biglang pinutulan siya ng ulo ng isang organisasyon para makuha nila si Unlock Girl na ang pangalan ay si Fuko Azumo. Pinulot ang putol na ulo ni Undead Man at ipinasok ito sa isang special capsule para hindi makapag-regenerate. Kaya pala tina-target ang babae dahil gagamitin ang kanyang abilidad para pumatay ng mga tao. Na-confirm na nila kung paano iiwasan ang kanyang abilidad para hindi sila mapahamak. Nalaman na din nila ang kahinaan ng babae kung malalaman nila ang kondisyon niya, pwede na nilang makounter ang paparating na kamatayan. Habang hinahawakan ng kalaban ang babae sa mukha, umiiyak ang babae at nagpapasalamat sa ginawa ni Undead Man sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nakahawak sa capsule na kung saan nakalagay ang ulo ni Undead Man ay natama ng malakas na kidlat. Nakatakas na si Undead Man at nakapag-regenerate ulit ito. Sabi pa ng kalaban isa lamang daw siyang amateur pagdating sa labanan, paghihiwain daw ang katawan ni Undead Man kasi hindi epektibo ang mga baril sa kanya. Sabi naman ni Undead Man, naglagay siya ng pangtakip sa kanyang ulo para ma-accumulate lahat ng mga memories niya sa pakikipaglaban sa loob ng 100 taon. At yun na nga tinanggal niya ang pangtakip sa ulo niya para manumbalik ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Tinalo niya lahat ng mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Ang kidlat pala ang consequence sa pagputol ng mga buhok ng babae, kaya pala tinamaan ang may hawak ng kanyang ulo. Pero, ginawang hostage ng kalaban ng babae at gusto niyang ipaputol at ibigay sa kanya ang ulo mismo ni Undead Man nang hindi nag-regenerate. Hindi naman nagdadalawang isip si Undead at pinutol niya ang kanyang ulo at ipinasa sa kalaban. Habang hindi pa nakukuha ng kalaban ang kanyang ulo, naisip ng babae na ang pinakamalakas na consequence na mangyayari ay ang paghalik niya sa ulo ni Undead Man. At yun na nga nahalikan niya ang ulo ni Undead Man bago pa man nasalo nito ng kalaban. At yun na nga, ibinigay ng babae ang pinakamalakas na unlock na ginawa niya at biglang may paparating na meteorites galing sa kalangitan para matamaan ang kalaban. Hawak-hawak ni Undead Man ang kalaban ng mahigpit para hindi makatakas ito. At bumagsak ang meteorites sa kanila at sumabog ng malakas. Nakaiwas ang babae sa pagbagsak ng meteorites na kanyang tinawag at ligtas din si Undead Man. Matapos ang mga pangyayaring yun, formal na nagpapakilala ang babae kay Undead Man at tinanong naman niya kung ano ang pangalan ni Undead Man. Pero, hindi na matindaan ni Undead Man kung ano ang kanyang tunay na pangalan. Hindi pumayag si Fuko na tatawagan na lamang siyang Undead, binigyan siya ng pangalan ni Fuko at ipinangalan niya ay Andy. At dito nagtatapos ang pinaka-unang episode ni na Fuko the Unlock Girl at ni Andy the Undead Man. Abangan nyo sa susunod na linggo ang pangalawang episode sa dalawang taong may kakaibang abilidad.